Hello mga ka-jewels! For today, ang pag-uusapan po natin ay about sa iba't ibang modality at iba't ibang kaparaan na nagagawin ngayon ng ating kagawaran Department of Education so that ang lahat ay magkaroon ng pagkaunawa sa iba't ibang gagawin po ng mga guro, ng mga magulang upang matuloy po natin at maitawid natin ang school year 2020-2021. So watch out! Ipaliwanag itong bagong konsepto sa edukasyon, i-welcome natin ngayon si Education Secretary Leonor Briones. Thank you very much. I'm happy to be a guest in your program. I'm happy to have the opportunity to communicate and to talk with your viewers, your listeners, and your fans. Mama, ngayon, kayo nagli-lead ngayon ng ating napakalaking adjustment dito sa bagong sistema ng edukasyon. Pero ma'am, unang-una, gusto ko lang makumpirma sa inyo, sigurado na ba itong cancellation ng face-to-face classroom teaching, yung physical setting ng edukasyon, suspindido muna? Indefinitely. Initially, ang una naming paningin, combination face-to-face where it is possible. Di lamang ang kung may COVID ba o wala, because there are places, you know that how there are places na zero talaga, walang COVID, even as they are surrounded by islands like Siquijor. And then you have Siargao, Dinagat Island, and also mga remote places na hindi nila feel and hindi sila makasakay as to what we are debating about. So nag-dialogue kami sa President, ang sinabi namin na maski maghihintay pa tayo sa vaccine, pwede mo naman patuloy ang education. Kasi ang lag time, kung sabihin mo 2 years, it's too long in many ways. Pero ang talagang damage dyan is to the learning experience ng mga bata. May 10-year-old ka, 12 na siya. Iba ang 12 kaysa 10. Halimbawa. And yung maiiwanan siya sa pag-develop, pag-march ng knowledge at sa mga technologies na lumalabas ngayon. Pero ngayon, we give the regional directors the power and the autonomy to decide what approach, what mix of strategies they will apply. Kasi Visayas is very different, for example, from Cordillera. Ibang-iba. Some places in Mindanao are totally different. Yes, ma'am. Magkaroon ng face-to-face eventually, the classes will have to be smaller. Kailangan mas maliit. So maybe hatiin yung klase. Tapos ang hirap na trabaho is to reduce the size of the curriculum kasi you have been receiving feedback pre-COVID pa that our curriculum is too loaded. More than 15,000 learning competencies ang required para makatapos ka ng high school. Ito ay reduced to what really is useful, what is needed. Yung 15,000 nagiging 5,000 na. Rinabaho ito ng curriculum group natin. Kasi at this time, it's the essentials which matter. The capacity to analyze, the capacity to critically look at problems and to respond to realities and so on, capacity to accept change. So yun ang tinitingnan natin in addition to the usual memorization. Ano yung pinaka-focus nitong natitirang learning competencies nito na itutuloy yung pagtuturo nito sa mga high school? Yung competencies na ito, halimbawa yung the capacity for one to accept change. Dahil we are taught permanence. This is that is this. Parang ganon. To deal with change. The capacity for creative thinking. Na hindi lang memorization. Na you look at problems, you look for solutions. And important then for us, kaya yung first week ng opening ng classes, Howie, it's really preparing the students that this world that they are entering is going to be different. The education that they are going to undergo is going to be different from last year. So mayroong psycho-social orientation. Some of our teachers and our executives have already been undergoing this. 1 week yan. When we open schools, the schools on August 24, yun ang focus niyan.
and then before going to the formal subjects. Hindi naman po buong linggo o hindi naman po buong araw nakaharap sila sa computer o sa kanilang laptop. Depende po yun sa teacher kung ano po yung usapan nilang mga mag-aaral. So meron po, kagaya po namin, 4 na beses sa loob ng isang linggo ang klase namin sa Pilipino. Maaaring yung 2 araw doon ay para sa guro at yung 2 araw doon ay para sa mga mag-aaral. Para may oras din sila na gumawa ng kanilang mga activity, ng kanilang mga module. Pero kayo, siyempre, nag-aral din kayo ng education, trained kayo bilang mga guro in the old method, ano? May kumpiyansa ba kayo na makakapagturo kayo ng itong panibagong sistema na to? Kung ang pag-uusapan po ay teknolohiya, kahit paano po meron naman po tayo dyan. Meron naman po tayong kahit paano internet, pero hindi naman po namin nilalahat. Kasi meron din po mga guro na tuwiran na nangangailangan ng mga gadget at maayos na internet connection. Pero naniniwala naman po kami mag-asawa bilang parehong guro po kami, ay naghanda naman po kami dahil kahit paano po ay sapat ang ating kaalaman para sa online teaching po. Dumaan naman po tayo sa mga seminars at sa mga workshop na siyang magsisilbing daan para makasabay naman po kami. Kasi mahirap na po na yung mga bata ay mas marunong pa kaysa sa atin. Na dapat po tayong mga guro ang siyang nagagabay at nagtuturo. Halimbawa po, magbibigay po kami ng quiz. Hindi po namin makikita kung talaga pong sila po ang sumasagot o kung alam po nila, wala po bang kopya, walang libro, hindi po sila sa notes nila. Medyo challenge po sa amin yun. Pero sa ngayon po, katulad ng maraming teacher, ay naghihintay pa rin po kami kung paano po ang gagawing grading system at paraan po kung paano ma-assess yung mga bata po. Para sa inyo, siyempre, dagdag gastos ba lahat ito? Siyempre, mas madalas yung gamitin yung mga device nyo, mas madalas kayong gumamit ng Wi-Fi. May mga allowance ba kayo ng internet sa bahay dahil work from home kayo ngayon? Paano bang sistema? Before po kasi ang tawag doon ay CHOP allowance. Ngayon po, dahil online learning na po tayo, ang tawag na po sa allowance na yan ay internet. Hindi po ako nagkakamali. Yun po ay parang internet connectivity allowance. So, sa ngayon po, makakatulong po yan para makapagpakabit ang iba nating mga guro ng maayos na internet connection. Kaya lang po. Pero yun po ang haharapin namin. Paano po kaya, dahil kailangan natin ng mabilis na connection para makita ng mga mag-aaral na maayos na makapagturo sa kanila, paano po kaya yung monthly bills para po doon sa mabilis na internet connection? Kasi yung 3.5 po, para po sa maitama po namin, yung 3.5 po hindi po yun monthly. Isang beses lang po ibinibigay yun tuwing June. Sa teachers naman po ay yes. lalaki rin at iba yung kanilang mga responsibilidad, no? We were talking to a couple of teachers earlier and they were saying medyo lalaki yung gastos nila pagdating sa internet. They'll have to acquire maybe more devices or gadgets, no, to keep up with the demands in their jobs, no? Yes. Magkakaroon ba ng tulong yung gobyerno sa kanila, yung DepEd, para at least Sinabi ko sila ng suporta? Sinabi ko kanina, Howie, na na sa survey natin lumabas na 87% ng nearly 800,000 teachers said that they have their own laptops and desktops and so on. But these are theirs and they use them for varied purposes. Ang gusto natin na DepEd will issue for the teachers and hopefully even for the students. And this is where we need the private sector. Kasi we have this, this annual event na con todo blare of trumpet, taran, Brigada Eskwela, and then the private sector distributes school bags, mga paper, mga pencils, ball pens, mga school help. Ang sabi namin, pwede bang i-redirect nila to gadgets or parts of gadgets kung gugustuhin nila. We negotiated with the two biggest telcos na for example for DepEd Commons na libre ang paggamit, pero we are also negotiating na kung pwede
kung pwede, yung mga fees, kasi may mga monthly sila, charges, etc. Kung pwedeng i-waive nila. It's a very exciting time, but also a risky and dangerous time as well. And that's what makes the work very challenging and at the same time, fearful. Kaya nga sabi ko, turuan natin ang mga bata to be brave, not to be afraid. You've described a wide range of options, no, for alternative Yes. teaching. No? Pero malapit na po yung August 24 eh. I mean, sapat ba yung panahon para it's one thing to say pwedeng gumamit ng TV and radio, pero syempre ang napakalaking paghahanda yung kailangan para talagang matap yung potential ng mga technologies na yan. Yes. Do you have enough time or do you Totoo na need yan. time? Tama ka, Howie. That's why you have to work very hard. We are meeting, nag-meet kami. Halimbawa, ang unang nag-offer, of course, is the government television stations. Pero ang sabi naman ng private sector, mas broader ang reach nila. So we just had talks with one of the biggest communication groups here in the country. Saka maraming sumusulat. We are inundated actually with offers from various communications groups and agencies offering their experience. In the coming months, as you're preparing for this new normal, sinasabi niyo may kasamang old normal na rin, ano yung nakita niyo maaring maging pinakamalaking problema o challenge para sa inyong department? The biggest challenge from my perspective as a policymaker is the communications challenge, because there are conflicting signals floating around. Kaya nalaman ko na pala when you say online, hindi naman buong bansa automatically assume na online. Ang interpretation pala online means pila. Ay nagpipila na yung mga parents doon, alas 10 na ang init-init. Bakit? Pila. Oo, kasi online in one far off, very beautiful place, tinawagan ang superintendent namin the next day. Ano ba kayo? Sabi ninyo online, alas 10 na, nagpipila na kami dito, naglaline na kami dito sa school, walang tao. And so, ibig sabihin, yung understanding nila what is online is different from our understanding, those who are familiar with technology, of what online is. This is really a big challenge kasi there are those who say, for example, DepEd is not ready. We say, you do this, pero ganyan-ganyan. We say, we want this, pero ganyan-ganyan. So ang tanong ko nga, anong alternative natin? I have undergone isolation. We cannot isolate our children or learners. And make them stay at home while the parents go off to work. Ang hirap, threatening din ito para sa teachers. So lahat, and to tell them na iba na ang sitwasyon is a challenge, especially when you have many conflicting messages which are circulating and which are also billed as official. At saka mayroon talaga, hindi niyo kaya, hindi kayo handa, coming from so-called official sources as well. Yun na nga, everything is a challenge now. So much of this is new. No? Magkakaroon ba kayo ng dry run na wala mo ng grades, wala mo ng assessment, titinan mo na kung ano yung effective dito sa lahat ng mga nabanggit ninyo, iba-ibang klaseng technology and systems, no? Yes. Will you be testing these out? Yes. Yes, actually, as I said, depende sa region. Kasi there are regions who, para sa kanila, ano bang pinagdidebatehan? Yung bang ganon, dahil kabisado nila. May mga regions din na nagre-resist talaga because, who wants change ba? Especially the older generation like me, no? Ang pinaka-byword namin is learning must continue, education must continue. Our learners cannot wait. Mas mabigat ang tungkulin ng mga magulang sa ilalim ng bagong sistema ng blended learning. Ano naman kaya ang saloobin ng ilan sa kanila tungkol dito? Pabor ka ba sa online learning? Hindi po. Kasi wala pong matinong
gadget at wala po maliit lang ang budget namin. Tapos 3 ang anak ko nag-aaral. Tapos hindi ko po sila maaasikaso ng maayos sa pag-aasa online. Tapos may maliit po akong anak. I prefer yung modular para at least may hands out yung mga estudyante at yung sa anak ko. Kasi pag sa online, baka hindi ko rin siya ma-monitor na yun yung ginagawa. Napakalaking challenge sa akin kapag natuloy yung blended class. Although gusto ko siya, syempre may mga challenges pa rin na sana matulungan ng DepEd kami mga parents kung paano i-address yung mga concerns na yon. Para bago mag-August 24th, kung gusto talaga nilang mag-opening ng class, kahit papano, yung mga parents, meron na kaming idea or plano kung paano namin itutuloy yung pagkatuto ng mga bata kahit nasa bahay lang. Pero ma'am, nabanggit niyo yung role ng mga magulang, no? Yes. They have to take on a bigger responsibility dito sa bagong sistema. Paano yung mga magulang na hindi talaga kaya yung magturo? As you know, many parents of school-age children who are in school, may not have been able to go to school. Diba? So paano sila magtuturo ng science, reading, math kung sila mismo hindi sila nakapag-aral? Ang laki naman ng disadvantage ng mga anak nila kung ganon. This is where ang role naman ng teacher lumalaki kasi sila ang nagmo-monitor, sila ang nagre-regulate. Saka kung may mga homework, mga things to do at home, makikita naman nila ang progress. At saka sila, they will have to be communicating with the parents also. Kaya at the school level, at the class level, nagbo-broaden din yung papel ng teacher. Oo. At meron pong part 2 ang diskusyon ni Javi Severino at ni DepEd Secretary Leonor Briones. Ganon din naman, akin din pong ibabahagi sa inyo ang ating graduation message para sa mga bata ngayong 2019-2020. Mabuhay ang mga batang graduates ng taong 2019-2020. Kayo ay pinatibay ng pandemyang ito, hinubog at naging matibay sa lahat ng hamon ng pag-aaral. Kaya magpatuloy po tayo, sulong edukalidad. Mainit at masigabong pagbati sa mga nagsipagtapos ng taong panuruan 2019-2020. Espesyal ang okasyon na ito sapagkat maituturing ito na isang simula ng pag-angat sa antas ng inyong pag-aaral. Mga kabataan, marami tayong mararanasan na mga hamon sa buhay pero dapat ay magpatuloy. At ang pagtatapos na ito sa elementarya ay isa lamang simula upang makamit pa ang susunod na antas ng pag-aaral sa mataas na paaralan at maging sa universidad o kolehiyo. Mabuhay ang mga guro na walang sawang gumagabay sa inyo sa kanilang pagsisikap at sa araw-araw na pagtiyatiyaga na kayo ay matuto hindi lamang ng mga asignatura, subalit mas mahalaga pa rin ang pagtuturo sa inyo ng mabubuting asal na inyong dadalhin hanggang sa inyong paglaki. Salamat din sa malasakit at pagsisikap ng inyong mga magulang upang maitaguyod kayo hindi lamang ngayon kung hindi hanggang sa matapos ang inyong pag-aaral sa kolehiyo. Ang tema sa taong ito na sulong edukalidad, pagtataguyod sa kinabukasan ng bayan, ay napapanahon. Sumasalamin ito sa inyo na kayong mga kabataan ang magiging mga produktibong mamamayan na magsusulong sa kinabukasan ng ating bayan. Kung kaya,
Kayong mga bata, huwag mawawaglit sa inyong mga isipan na ang ating pangarap na magtagumpay sa pag-aaral ay hindi lamang para sa inyo, hindi lamang para sa inyong pamilya, bagkus kayo ay isang napakahalagang aspeto para sa pagpapaunlad ng ating bayan. 10 taon mula ngayon ay maaaring makamit na ninyo ang inyong mga adhikain bilang matatagumpay na mamamayan ng ating bansa. Ikaw man ay maging isang guro na katulad namin, sundalo, manggagamot, inhenyero, o negosyante, nawa ay lagi ninyong maalala ang inyong pinagmulan, ang mababang paaralan ng Heroesville. Ang batch ninyo na 2019-2020, ang grupo ng nagsipagtapos na nagsimula at nahubog mula kinder hanggang grade 6 dito sa ating paaralan ng Heroesville. Dahil dito, huwag nawa ninyong makalimutan ang 7 taon na inilagi ninyo sa ating paaralang elementarya ng Heroesville. Baunin ninyo ang lahat ng mabubuting karanasan at tagubilin ng inyong mga guro. Inyong maaasahan, ang ating kagawaran ng edukasyon ay magpapatuloy na imaibigay sa inyo ang napapanahon at kalidad, mataas na antas na uri ng edukasyon sa ating lahat, maging ngayon sa panahon ng pandemya. Muli, mabuhay kayong lahat, maligayang pagtatapos. Sulong edukalidad, itaguyod natin ang kinabukasan ng ating bayan. Ito po ang inyong punong guro, Gina Biyongke. Mabuhay kayong lahat.